Katulad po ng katotohanan na wala tayong ginawa para maligtas tayo, ganun din po, wala tayong maaring gawin na masama para matanggal ang kaligtasan natin. Uulitin ko po, kung paano wala tayong ginawa para maligtas tayo, ganun din po naman, wala tayong pwedeng gawin para maalis ang kaligtasan na yan. Okay, good morning po sa ating lahat. Happy Monday po, no? At ang gusto ko pong sabihin sa inyo, ang pagpunta po ng tao sa impyerno ay hindi dahil doon sa mga ginawa nilang masama. Maaring shocking ang video ito sa iba, pero paliliwanag ko po sa inyo. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Sinugo niya kanyang bugtong na anak, tulad ng sinabi ng John 3:16, alam naman po natin yan, a very well-known verse, pero sana yung verse hindi lang maging memoryado, bagkus maging buhay sa ating mga kalooban at kaisipan. Kasi ganito yan eh. Only by the grace of God naligtas tayo. Amen? At pag naligtas ka na, Jesus will keep it until the day of redemption. Ibig sabihin nun, until the day na ma-rapture po tayo. Hanggang makasama natin siya. Siya ang mag-iingat ng salvation natin. Kasi nung ako'y bagong Kristiyano, may mga grupo akong nasalihan na sabi nila, naligtas ka sa biyaya, pero ang magkekep ng salvation mo, yung sanctification mo, ikaw ang gagawa nun. Ano yung sanctification daw. Parang malabo pa sa malabo yan, no? Parang hindi match doon sa pag-ibig ng Diyos. Dahil, bakit pa niya kailangan mamatay sa krus ng Kalbaryo? Kung may part ka na gagawin, hindi ba? Siya na nga eh. He's perfect. He's the perfect offering, Jesus Christ, the Lord Jesus Christ Himself. Kaya sabi ko po sa inyo, pag naligtas ang isang tao, ang tawag na sa kanya born again. Kaya merong pong mga conceptualize na iniisip ang ibang mga tao, ay born again na religion niya. It's not a religion. It's a relationship with the Lord Jesus Christ Himself. Kaya, pag born again ka na, ikaw ay bago ng nilalang. Tulad ng sinasabi ng 2 Korinto 5:17. Ito ay bagay na ginawa ng Diyos. Kututuloy mo sa 18. Ito ay mula sa Diyos. Ito ay gawa ng Diyos. Sa English, all this is from God. Wala tayong parte. So, talagang ang Panginoong Jesus lang po ang gumawa ng lahat. Yung ibang mangangaral, banat ng banat sa mga kasalanan. Makasalanan ka, do this, do that, do this, don't do that, don't do this, don't do that. I mean, nakakasawa. Kapag ka ganun po ang mga narinig mo sa pulpito, hindi po ba inaantok ka? Parang wala kang ganang makinig. Dahil hindi naman po yung gospel ang kanilang binabanggit sa pulpit. Ang totoo po niyan, ang nagdadala po sa impyerno sa tao, ito na po yung mas malalim na talk, real talk, na malalim. Ang nagdadala po sa impyerno sa tao ay yung sin nature. Okay? Gumagawa ng masama ang tao kasi makasalanan siya. Amen? Hindi yung nagiging makasalanan siya kasi gumagawa siya ng masama. Nagets niyo po ba? Ulitin natin. Gumagawa ng masama ang tao dahil makasalanan talaga siya by nature. Hindi yung gumagawa siya ng kasalanan tapos nagiging masama siya. Hindi po yun. No? So, I guess, yung sin nature, nasa loob na po yan. Kailan natin nakuha ang sin nature? Simula bata pa lang po tayo. Simula pinanganak tayo may sin nature na. Pero yung mga bata na wala pang age of accountability, alam ko magiging issue ito later on sa video ito. Kaya uunahan na natin. Pag namatay ang mga bata, walang age of accountability, save po yan. Sabi kasi ni Jesus, dalhin ninyo sa akin ang mga bata sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Diba? So, ganun po yun. Ang bata po, kapag ka medyo lumalaki na, ako may kapitbahay po kami dito, natutuwa sila, nagmumura yung bata. 3 taong gulang. Kaya,
Yung bata pong niya, nakikita mo cute na bata. Pero ang nasa likuran po niya, yan parang nasa litratong yan. Ganyan po yan. Actually, yung nasa likuran niyan ay talagang makikita mo yung work of Satan behind all of this. Yan po yung nasa larawan na yan. It's very true. Ganyan na ganyan po talaga. Batang cute pero makikita mo may diablo sa likod yan na hindi mo nakikita. Makikita mo ako sa pero hindi mo nakikita pero meron yan diablo. Sabi ko nakikita mo yung litrato, ganyan po ang ano yan. Kaya yung bata pa nagmumura na yan na conscious siya sa kasalanan, ayan na nagkakaroon na siya ng sin consciousness. Ngayon, pag naging conscious na ang bata, pwede nang gumawa ng desisyon, pwede mo nang i-share o ibahagi ang gospel sa kanya. You can share now Jesus with him or with her, and they can decide whether to believe on him, his finished work on the cross. Diba? So yun lang po gusto ko po sabihin ngayon. Walang magdadala sa impyerno sa tao ng kaniyang sariling gawa. Ganun din, walang makakapunta sa langit sa kaniyang sariling gawa. Wala rin makakapunta sa impyerno sa kaniyang sariling gawa. Pupunta ang tao sa impyerno dahil sa sin nature na nananatili sa kanya. Sapagkat sabi po ng Roma 6, lahat ay nagkasala at walang matuwid, wala kahit isa. Amen. So doon pa lang po, maliwanag po yun. May sin nature ang tao. Pinanganak pa lang po, may sin nature na. Kaya pag namatay ang tao without believing in the Lord Jesus Christ, mapapahamak yan sa impyerno forever. Amen? Amen. So, ganoon din po ang pagpunta sa langit. Kung naniwala naman siya kay Lord Jesus, matatanggal ang kanyang sin nature at magkakaroon siya ng born again spirit. Ito mo yung born again spirit. Dito po papasok ang Holy Spirit. Mafe-filled na siya ng Holy Spirit. Kaya hindi po totoo yung mga may nangingisay-ngisay pa na pupunta sa isang lugar para tawagin daw ang Holy Spirit. No. Once na born again ka, once na tumanggap kay Jesus, nandyan na sa iyo ang Holy Spirit. Hindi mo na kailangan pa mangisay na parang nagma-Michael Jackson ka. 'Di ba? Nakakatawa po 'yun. Hindi 'yun nakaka-bless, nakakatawa, comedy po 'yun. Once tinanggap mo si Jesus, born again ka na. Hindi dahil sa anumang gawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Lord Jesus tayo. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.